9 common financial mistakes of Pinoy. Una is we have no written goals. Meron naman tayong mga gustong mangyari sa buhay natin, pero importante, nagiging specific tayo at sinusulat natin to para masimulan natin itong mga goals natin. Pangalawa, we have no guidance. Importante, meron tayong financial mentor para guided tayo sa mga financial decision natin. Noong 2012, kahit accountant ako, hindi ko rin alam kung paano mag-invest, kaya nag-attend ako ng may bayad na financial seminar. Pangatlo, we spend too much. Ang liit lang ng kinikita natin pero ang bilis maubos nito. Kaya importante talaga, meron tayong financial planning. Sabi nga, 64% of us have less than 3 months expenses in savings. Kulang ang ating savings, pero pwedeng mangyari sa atin to. Pwede tayo magkasakit, mangailangan tayo ng fund, paano pag tayo ay na-aksidente or naging jobless. Kaya importante, meron tayong savings or emergency fund. Pang-apat, underestimating taxes at pang-lima, forgetting about inflation. Maliit lang ang ating kinikita, ito ay may tax pa. At bukod sa ating income tax, meron pa tayong 12% VAT sa bawat binibili natin. Kaya ang taas talaga ng bilihin at yun yung tinatawag na i-consider din natin yung inflation. Pang-anim, we save too little. 51% of us save less than 10% of our income. Kaya sa sample natin dito, kung 10 years ka na nagtatrabaho, 300,000 per year ang kinikita mo on the average. 10 times 300,000, nasa 3 million na pala ang kinita mo. And sa 3 million na kinita natin, kahit pala 10% ng ating kinita ay naipon natin, meron na sana tayong 300,000. Pang-pito, we retire too soon. Pwedeng magre-retire ka na pala at hindi ka pa nakakapagsimula mag-ipon. Kaya importante, simulan natin ang pag-ipon kahit sa maliit na halaga. Dito sa sample natin, kung nakakapagtabi pala tayo ng 5,000 per month at nagawa natin to in 20 years, after 20 years, meron ka ng 1.2 million. Paano pa pag na-invest mo to? Ito ay mas lalaki pa. On the average, kumikita ng 12% per year. After 20 years, ito ay nasa 4.5 million la. Ang laki ng difference. Kaya importante, nag-i-invest din tayo para sa ating retirement. Number 8, Social Security will take care of us. Hindi sapat na tayo ay umasa lang sa ibibigay ng gobyerno. Importante meron din tayong ipon para sa ating retirement. And number 9, procrastination. Dito makikita natin na ang kahalagahan na tayo ay magsimula na maaga at huwag tayong mag-delay sa pag-iipon. Kung ang target mo ay makaipon ka ng 5 million retirement fund at target mo mag-retire at the age of 60, kung ikaw ay nag-start at the age of 35, meron ka pang 25 years para mag-ipon, kaya ang kailangan mo lang ipunin nasa 2,800 per month. Pero pag ikaw ay nag-delay, para ma-hit mo yung 5 million mo na fund, at the age of 55 ka nag-start, 5 years na lang ang meron ka, kaya kailangan 55,000 per month ang dapat mong maipon. Ang laki ng difference. 2,800 versus 55,000. Kaya importante, simulan natin ang pag-iipon. At kung naghahanap ka kung saan ka pwede magsimulang mag-ipon at mag-invest, pwede ka sa Kaiser na sinimulan ko rin noong 2012 kasi dito tatlo na yung meron tayo. Meron kang healthcare, life insurance at investment. Ito ay 7 years to pay lang, 20 years ang maturity. At kung OFW ka, pwede ka sa Kaiser. We have online application. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano, or email me at roan.capistrano@gmail.com.